Good morning mga ka-sisters. Ngayon nga pala ay nagpatulong ako kay Ambit na bayaw ko, yung asawa ni Jean, maghukay ng lupa. Dahil mga ka-sisters, yung inahin kong baboy ay 3 araw na siyang nilagnat. At ginamot ko naman siya pero talagang hindi nakaligtas dahil dito sa lugar namin mga ka-sisters ay nag-uso yung sakit sa baboy na ang tawag nila ay ASF, yung swine flu, na kapag nilagnat talaga ang baboy ay bihirang makaligtas. Pero hindi pa man siya nawala o namatay mga ka-sisters ay na-report na namin sa DA. Habang nilalagnat siya ay kinuhaan na siya ng DA ng dugo para i-test kung positive or negative doon sa swine flu. At hindi pa nga nakaabot yung result mga ka-sisters ng pagkuha ng dugo ay pagka 3 araw ay namatay na yung inahin kong baboy. Ayan pa mga ka-sisters, dito tayo sa ating patiner na 12 piraso. Ayan mga ka-sisters, malalaki na sila. Sa 1 month higit pa lang itong baboy na inalaga ko ay ayun nga, dahil sa ang inahan natin ay bumigay na at nagkaroon nga ng positive na sakit dito sa aming lugar na kumakalat sa mga baboy ay ito. Kasi nung tinanong namin doon sa DA sa bayan namin ay kapag may sakit daw yung isa at nagpositive, kahit wala pa daw sakit yung iba dyan, ay talagang kukuryentihin nila or papatayin nila lahat para hindi nga magkahawa-hawa pa sa iba. Kasi 50 meters ang agwat ng may alaga na baboy ay magkahawa-hawa, at kahit sabihin pa na yun ay walang sakit ay talagang papatayin nila yun mga ka-sisters para maputol yung sakit na kumakalat dito sa baboy namin. So hindi lang ako mga ka-sisters ang nakaranas nito dito sa amin, halos lahat kami na mga may alagang baboy ay ganito ang naranasan, na kapag namatayan ng isa ay halos lahat na ay papatayin. So sa ngayon mga ka-sisters, ayon sa monitoring ko ay bali pang 10 na siguro ako na nag-alaga ng baboy na namatayan. So hindi ko akalain na yung ganitong sitwasyon ay dumating sa akin dahil sa nakita ko nga na ang baboy na to ay halos malakas kumain, malakas ang katawan. So hindi mo maisip talaga na abutin sila ng sakit or abutin sila ng virus na kumakalat sa baboy. Kaya yan nga ang sinasabi talaga mga ka-sisters, na ang bukas ay hindi natin alam, tanging ang Diyos lamang. So kahit ganun pa man mga ka-sisters ang nangyari ay thankful pa rin ako kay God dahil sa hayop pumunta yung sakit, hindi sa tao. So salamat tayo kay Jesus dahil ang proteksyon ng God sa amin bilang tao ay wala tayong naramdaman kundi nagpunta doon sa mga hayop, sa baboy. Yun, lagnat. Kapag nilagnat sila sa sobrang init ay nakikita mo talaga yung baboy na nanginginig sa sobrang lamig naman. So ganun yung sakit nila. Kaya salamat tayo dahil kahit pa paano na sobrang laki ng lugi mga ka-sisters, dahil yung 3 na dati na ibininta namin ay yung kinita noon halos sinuporta lang din dito sa baboy na to, ay halos nagdagdag pa ng ilang daan, ilang libo ay natangay din dahil sa ito nga ang magiging sitwasyon. So dahil weekend ngayon mga ka-sisters, yung dugo ng inahin namin ay kinuha ng DA. Bali sa Lunes pa ang result nun na kung positive ba siya or negative. So hindi pa man dumating yung Lunes mga ka-sisters ay bumigay na yung baboy natin. So 100% talagang maging positive yun, kahit hindi pa namin alam ang result dahil nga sa namatay yung inahan natin. Kaya ito na nga mga ka-sisters, ay sa Lunes sigurado ito na kukuryentihin na lang to ng mga taga-DA para mawala itong mga baboy na to at maalis dito yung virus
So, kapag kinurinti nila yan, syempre, ibabaon din natin yung mga ka-sisters. At talaga namang buong lugar kami dito ay walang tindang kaming baboy. Manok lang at saka gulay at isda. Yun, ang mga tinda dito sa Lipapa. Bawal kaming magtinda ng baboy at bawal din magkatay ng baboy kasi nga dahil sa virus na kumakalat. So, ayan mga ka-sisters, abang na lang tayo sa susunod na araw. Bali bukas ay Lunes na, so ayan, may papakita ko sa inyo kung ano yung magiging balita dito or sitwasyon dito. So see you tomorrow muna para at least malaman natin kung anong magiging kaganapan sa araw ng bukas. Pero ngayon ay binabaon pa lang yung ating inahing baboy. Lalim-lalim ang pagkabaon talaga niyan. Dahil sa malaki yung inahing baboy mga ka-sisters ay kailangan talagang malalim yung pagkahukay hanggat kailangan na lumampas pa sa baywang ang lalim ay kailangan gawin namin para nga hindi ito umamoy. At dito lang din ito mga ka-sisters sa malapit sa tinaniman ko ng aking palay at mais at ito na nga nilabas na siya sa kulungan mga ka-sisters para ibaon na natin. Ito yung pinakamahirap mga ka-sisters kapag nag-alaga ka or gawin mong business yung mga ganitong sistema ng hanap buhay na mag-alaga ng mga hayop ay talagang masakit din sa damdamin dahil nga kapag tinamaan ng hindi magandang kapalaran ang mga hayop ay tangay lahat. Ang puhunan, pati kalooban mo, parang matatangay din. At hindi talaga maiwasan na makapag-isip ka ng ano pa ang dapat mong gawin para magkaroon ka uli ng panibagong hanap buhay o panibagong pagkakitaan. So, hindi maiwasan yung mga ganyang mga sitwasyon mga ka-sisters. Ang tanging masasabi ko lang ay wala tayong magawa dahil nga andyan na yan. So talagang tanggapin na lang at mag-isip na lang ng panibagong hanap buhay uli. Ayan mga ka-sisters, nailibing na yung ating inahing baboy. Ayan, nasa kapayapaan na ang kanyang pag-iisip. Ayan na mga ka-sisters, yung ating inahing baboy na ilibing na. Ito na nga mga ka-sisters, dumating na yung araw na kailangan nilang tingnan yung natirang baboy or yung patiner. Dahil nga sa sinabi ko sa inyo na kailangan talagang mawala yung mga baboy dyan sa kulungan na yan. Dahil nga sa kumakalat na virus at hindi talaga maiwasan yung ganitong sitwasyon mga ka-sisters. At ayan, nakikita naman ninyo na sobrang malalakas pa yung mga biik na yan. Pero kailangan talagang dispose na yan o mawala na yan dyan dahil mahirap na kapag lalong kumalat pa ang mga virus ng mga baboy na yan or swine flu. So ayan mga ka-sisters, focus na lang tayo sa pagtatanim ng gulay at ang natira sa akin ay native na manok at wala na tayong alagang baboy. Ayan, bye-bye na. Thank you.